Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi dito sa balita mga kababayan, yung kampo ni Sara Duterte nag-request na magdala ng sariling mga equipment pati caterer sa Senado. Bakit niya Mr. Maravillas? Baka inisip nila, baka lasunin sila. Advance mag-isip mga kababayan, baka niya lasunin, hindi na matuloy yung pagkandidato sa pagkapangulo. Yan kasi nag-iisip kayo ng ganyan, siguro palibasa mga kuwang kayo eh. Mahilig kayo mag-isip ng masama sa kapwa. And in fact mga kababayan, yung depensa nila ay dahil pinagbantaan daw o sinosurveillance sila ng Marcos administration, yung Operation Romanov. Nang unang nagbanggit ng Operation Romanov, ng issue sa Romanov and Mussolini, si Baste. Binabaliktad nila mga kababayan. Pero sabi ni Senate Secretary Renato Bantog, hindi man niya unusual ang ganitong request. Kasi kahit niya yung prosecution, hindi man yan unusual niya. Kahit yung prosecution, nangontrata din ng kanilang sariling caterer and brought their own equipment. In the previous impeachment trial, I also coordinated with those panels and they also brought in some equipment. May kanya-kanyang caterer, may kanya-kanyang mga equipment na dinala, refrigerator, kung ano-ano pa, para sa kanilang pagkain, para siguradong hindi masingitan siguro. Baka may mag-tridor. Yung pagkain lagyan ng lason o kung hindi yung pampahilo para hindi makafocus sa pag-defend sa kliyente, mga kababayan, o sa prosecution mismo. So kanya-kanyang caterer, mga kababayan. But anyway, hindi yan yung ating topic, kundi yung Operation Romanov na sinasabi po ni Sara Duterte, na sa tingin natin, Operation Palusot. Para makalusot, gumawa-gawa, tumaytay ng kwento, parang China. Mahilig magtay-tay ng kwento, mga kababayan, yung China. Sabi ng China, kanila daw yung Batanes tapos Palawan, nagtay-tay ng kwento. Ganon din yung kampo ni Sara Duterte. Mahilig magtay-tay ng kwento. Yan Operation Romanov. Operation Romanov o Operation Palusot. Bagong teorya ng depensa sa impeachment trial, pilit daw inililihis ang mabibigat na ebidensya ng prosecution. Yon ang kanilang ginagawa mga kababayan. Nasa tingin natin, itong kwento nilang Operation Romanov, isa siyang reverse narrative ng assassination plot, assassination blueprint. Sadyang binaliktad na naratibo, mga kababayan. Kasi ang unang nagsalita ng Operation Romanov, si Baste, sila yung nagbanta ng ganyan, Yan, Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, si Baste ang think of nagbanta. the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. Sinabi niya to doon sa isang maisog rally, mga kababayan, sa Davao. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Binabaliktad nila. Honorable Zamora? Tapos, ang sinasabi, may Operation Romanov daw laban kay Sara. Kaya yon gustong gumanti. Ito yung nangyari kung bakit napilitan o nagawa mga kababayan ni Sara daw na magbanta sa ating Pangulo kasi may surveillance na ginagawa sa kanila. Yun ang kanilang baliktad na narrative mga kababayan.
So mapapaisip talaga mga kababayan ang mga tao, tayo, talagang mapapaisip. Kakaiba kasi po at hindi natural ang dipensang inilatag po ng pamilya Duterte at saka ng kanilang propaganda machinery. Masyadong matindi at masyadong matindi ang pagmamatigas at ang kanilang pagbaliktad sa katotohanan na tila ba may Oplan Romanov na pinapalitaw sila. Isang termino mga kababayan na hango sa pag-ubos ng isang royal family sa Russia. Ginagamit nila itong panakip-butas para ibintang sa mga Marcos ang sarili nilang mapanganib na plano. Ang totoo, ginagamit nila ang naratibong ito para bigyang katwiran mga kababayan ang hayagang pag-amin ni Sara Duterte na nag-hire na siya ng mamamatay tao para sa isang assassination. So, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng usaping ito mga kababayan? Malinaw po na ang kanilang kampo si Baste ang nagpasikat ng terminong ito at ang mga ebidensya mga kababayan ay unti-unting itinuturo na sila mismo ang arkitekto ng destabilization. At dahil sa gipit na kalagayan, ay pilit nilang isinisisi sa Pangulo ng Pilipinas. So ang pinagmulan ng salita na ito na Romanov mga kababayan, yung rinipli ko sa inyo, ang pinagmulan ng salitang ito na Romanov, yung maisog rally ni Baste Duterte, hindi po siya galing sa military o intelligence report ng gobyerno. Ang katagang Oplan Romanov. Mismong lumabas ito sa bibig ni Baste Duterte mga kababayan. Sila po ang nagpasok ng konseptong ito sa pampublikong kamalayan upang magtanim ng takot at simulan ang kanilang mind conditioning sa ating mga mamamayang Filipino. Ngayon, binaliktad nila yung naratibo bigla sa pamamagitan mga kababayan ng pag-imbento na may Oplan Romanov daw laban kay Sara Duterte. Ang intensyon daw para ubusin yung pamilya Duterte. Baliktad po. So gumagawa sila ng senaryo kung saan pinalalabas nila sila yung biktima. Pabiktim nga po. So ang taktikang ito mga kababayan ay lumang estilo ng propaganda. Yung unahang mag-akusa ng marahas na plano ang kanyang kalaban kapag mga kababayan ay sila yung gumawa ng karahasan, lalabas po na ito ay self-defense lamang. Ngayon, ito yung pagbubulgar ng dating aid mga kababayan. Nang totoong target yung ating Pangulo. So ang buong akusasyon mga kababayan ng mga Duterte ay tuluyang agumuho ng ang mismong dating aid ni Sara Duterte ang naglahad at sumulat po ng detalyadong ulat. Sa halip na ang mga Duterte yung papatayin, ibinunyag po sa naturang liham ang isang aktwal na planong assassination na nakadirekta mismo laban mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang liham na ito mga kababayan ay tumugma sa naging pampublikong pahayag ni Sara Duterte sa kanyang madaling araw na press conference. Doon ay hayagan niya pong inamin na kinausap na niya ang isang tao, ang isang seryosong assassin upang itumba yung ating Pangulong Bongbong, si Lisa Marcos at saka si dating Speaker Martin Romualdez. Kung sakaling may mangyari daw sa kanya, ito ay hindi lang hinala mga kababayan, kundi isang aktwal na pag-amin niya mismo sa kriminal na sabuatan. Now, punta tayo sa kasaysayan ng mga AJK at sariling pag-amin na kinasangkutan ng kanyang tatay. Yan mismo yung blueprint mga kababayan ng kanilang ama. Kayang-kaya ng mga Duterte na mag-isip at magsagawa ng ganitong mga bagay, ng marahas na plano dahil nakatatak mismo ito sa kanilang track record mga kababayan. At proud sila mga kababayan sa pagsasagawa ng mga ganyan. Inamin ni Digong sa Quadcom. Tinuro pa nga mga kababayan si Bato de la Rosa. Yan si Bato. Death squad din yan. Sabi mismo ni Digong. So ang kultura mga kababayan ng paglikida
sa mga itinuturing na mga kaaway, hindi po bago sa kanila. Mismo si dating Pangulong Digong ay paulit-ulit yung kanyang pampublikong pag-amin na marami na siyang ipinapatay o mismong siya yung pumatay, mga kababayan. Gamit ang sarili niyang mga kamay nung mayor pa siya. Di ba? So ang kasaysayan na ito ay kawalan ng respeto sa buhay ng tao at sa ating batas, mga kababayan. So ito ay nagpapatunay na ang gawain ito ng pangungontrata ng mamamatay tao, mga kababayan, ay isang pamilyar na mekanismo para sa kanilang pamilya upang mapanatili sa kapangyarihan. So mula, mga kababayan, sa pananaw ng batas, pambansang seguridad at kriminal na pag-iisip, ang pagbaliktad ng mga Duterte sa isyu ng Oplan Romanov, isa po siyang desperadong hakbang na madaling mapabulaanan ng mga legal na argumento. So dito tayo, mga kababayan, sa tinatawag na preemptive defense through fabricated threat, na isa siyang prinsipyo, mga kababayan, na kanilang ginagawa. So sa aspetong legal, mga kababayan, ang pag-imbento ng mga Duterte ng isang banta, ang kunwaring Oplan Romanov ng administrasyon, ay isa pong klasikong pagtatangka na maglatag po ng isang justifying circumstance. Nais kasi po nilang isipin ng publiko na may banta po sa kanilang buhay upang kapag naisakatuparan po ang assassination laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, maaari nilang idahilan na ito isang preemptive strike. Subalit, mga kababayan, yung batas malinaw. Ang isa pong gawa-gawang banta na nanggagaling lamang sa isang political rally ay hindi kailanman magiging legal na batayan para mag-hire po ng isang mamamatay tao. Ang ginawa po ni Sara Duterte ay malinaw na pasok sa krimen ng proposal to commit treason at grave threats. Ang kredibilidad po ng dokumentaryong ebidensya at testigo ang nagpapakita mismo. Kaya po, yung depensa ng mga Duterte ay tuluyan na pinatalsik ng testimonya ng mismong dating aide ng Vice Presidente. Sa ilalim, mga kababayan, ng batas sa ebidensya, ang pahayag ng isang insider o taong galing sa loob ng inyong kampo, may mataas siyang probative value, mga kababayan. Dahil siya po ay may personal na kaalaman sa mga transaksyon at utos. So kung ang Oplan Romanov ay totoong plano laban po sa mga Duterte, bakit po ang nakasulat sa planong assassination na ibinunyag ng kanilang sariling tauhan ay nakatutok po sa ulo ng Pangulo? Di ba po? Baliktad. Ang pisikal na ebidensya at ang testimonya ng testigo ay hindi tugma sa kanilang pampublikong sinasabi. So ito pong mga ginagawa nila, mga pronouncement, disparate tactics, mga kababayan, nito sa tingin natin. Gipit na gipit kasi dahil sa nakasalang na impeachment laban sa Vice Presidente po. Dahil wala po silang mailabas na legal na depensa o malilinis na audit records, ang tanging natitira nilang baraha ay maghasik ng kaguluhan po. So ang pagbabaliktad po sa Oplan Romanov ay isang pamamaraan nila upang pasukuin yung mga institusyon ng ating gobyerno gamit po ang banta ng destabilisasyon at dumanak ang dugo. So ang pamilyang unang sumigaw ng Oplan Romanov ay siya pala pong lumalabas na may hawak ng kontrata para po sa assassination. Dahil ang tunay, mga kababayan, na nagplano ng pag-ubos ay ang kampong takot na takot sa batas at tandang pumatay ng Pangulo para lang po makatakas sa pananagutan. At ito, mga kababayan, ang mismong lumabas sa bibig ni Sara Duterte. Puro Mr. Maravillas baliktad yung pinalalabas nilang kwento. Puro baliktad po. Sila yung nagbanta, ngayon pinalalabas nila, may banta si Sara mula sa ating Pangulong Bongbong. Walang ganun po. Ang nagpalabas ng ganung banta, si Basti mismo. At ang nagbanta na totoo, recorded po,
si Sara Duterte. At ini-imagine pa nga yung ulo ng ating Pangulo na tanggalin. Di ba? Yun ang napakalinaw. Recorded po. At ito yung article 4 ng Articles of Impeachment laban kay Sara Duterte. Natingin natin, may rapa na malusutan ni Sara kasi yung ebidensya mula mismo sa kanyang bibig. Kaya ngayon, binabaliktad niya. Sila ngayon yung may banta. Wala man pong ganong reputasyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sila, klarado yung reputasyon nila ng pagbabanta at recorded lahat yung kanilang pagbabanta. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Zero. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa ating anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tingnan ninyo po itong testimony ng isang ovarian cancer survivor, si Yuli Tan. Sabi niya, sabi diyan, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight for her life through surgery and harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya po, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po, nakabase siya po sa Amerika. Ito yung kanyang live selling, yan kanyang mga bags na binibenta, mga kababayan. Every Sunday, bukas ng gabi, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Pwede kayong mag-order sa kanya live, mga kababayan.